mang kahimsog o kumpletong proteksyon. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule. Matagad daw natong tumaron. NX5 Herbal Food Supplement Capsule. Gikan sa mangosteen nga puno sa antioxidants. Malunggay para sa immunity. Ampalaya tabang sa mga diabetic. Guyabano puno sa vitamins ug minerals sama sa vitamin C, potassium, magnesium, fiber, thiamine ug uban pa nga makatabang pagpahimsog sa atong lawas. Garlic makatabang paglikay sa heart attack ug stroke. NX5 Food Supplement Herbal Capsule adunay anti-cancer properties nga makatabang pagpakgang sa cancer nga sakit. NX5 Herbal Food Supplement Capsule tag 12.50 lang matag kapsula. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule mapalit sa mga butika. No approved therapeutic claim. Ako Henry Pitt, gamit na Henry Pitt, mo'y him na Henry Pitt, perdiya kada adlaw imna sa Henry Pitt, may puwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabang da. O sa tanan nga mga katawhan, ang kainsog di hikalimtan-tan, ang lawas yun atong palikonon, o ang Henry Pitt atong kanonayon. Sa bisan unsa nga mga trabaho, ang Henry Pitt mo'y kaabag nimo. O laninit kayo ta igalakay, ang Henry Pitt mo'y dipinsa ta. Oh Henry Pitt, gamit na Henry Pitt, mo'y him na Henry Pitt, perdiya kada adlaw imna sa Henry Pitt, may puwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabag da. Subay sa naghingapin nga interes sa katawhan, uban sa mga kabalaka sa kahimtang sa nagbinugtong masakyan sa kadalanan. Sa mga isla ug mga probinsya sa nasod nga programa nahimugso alang sa mga sumasakayng katawhan, nga makabaton sa angay masayran nga kamatuuran. Ang kamatuuran. Sa ilahan tagstag sa mga buluhaton o labi na gyud sa ato mga kahigalaan makaigsuonan nato Lukop Negros Island ingon man sa mga igsuon kayut sa mga igsuon ha okay ingon man sa mga igsuon sa mga taga Cebu province o ingon sa Samar Leyte nga rehiyon sa mga taga Mindanao og Lukop Negros Island ako naman to nalito ka ganyan mga igsuon sa tibuok Pilipinas. Salamat jud tanan. Akong gitimbaya ang ato karon nga sobra sa 400-800 mil ka mga mga igsoon ha. Sobra sa 4,800 kadalanan. Labi na ang Balyacar Transit Incorporated. O tuguti ko nga mutimbaya ninyo mga igsoon. Agig paghinumdom sa nitaliwan nga si Dr. Ricardo Buerom Yanson o ingon man sa mga igsuon sa tibuok pamilya Yanson. Kauban ni Olivia Villaflores Yanson o sa ilahang mga anak nga sila si Roy, Emily, ingon man sab ni Selena, ni Janet o ingon man sa mga igsuon ni Ricky o ni Leo Ray. Sila mo'y mga pamilya Yanson karon nga padayon nga pagpuyo nga malinawon unta mga igsoon na panilahang gihatagan og gamayng kagubot sa ilah rapong kaugalingon. Okay, tuguti ko nga matimbaya sa ato ang mga kahigalaan Luzon, Visayas ug Mindanao. Okay, init ang mga igsoon sa unang pangutana nga kagahapon ato ang nadawat nga ngano kunong ingon ani ang sitwasyon mga igsoon nga naghimo hinoong komplikado sa ilahang negosyo o sa ilahang pamilya. Ang disiplina o ang ethical standard kaning maayong pamatasan sa ato karon nga mga lawyers o gingon man sab sa ato ang mga anaa sa korte, mga fiscal o gingon man nga mga huwis.
Sa rason mga igsuon nga ako anang gibuhian ng pulong kagabi nga nagkanayon, unom katuig wala nila marisolbar ang kaso nga kun sabton do naman untay iya-iya nga mga luna sa pagpaminaw o luna sa paghatag og mga panambagon, no? Counseling mga igsuon sa mga pamilya nga na nagbangi mahitungod sa ilahang panulundon. Kay kini mong mga igsuon kompanya mong ni korporasyon. So sa ako nagingon ninyo kagabi, this is a family corporation. Sa family corporation, so to speak, ang ngayon unta nga sila, nasayod na sila sa ilahang mga parte, o unsay ilahang kalambigitan sa ilang kompanya, o sa unsang rason nga sila, mudawat roon ni sanggaak ang negosyo, nabahin-bahin na sa mga anak, pero ang pangutahan na karon nga naman nga ni sangko man sa bikil. Okay, agig paghatag og pagpatunhay, agig backgrounder, balikon ako mga igsuon, di naman gud unta ni problema kung nagsunod lang ang taga Security and Exchange Commission sa ilang trabaho, nga sila may mapataliwala sa matag bikil, no? Mga ikugsorin ninyo daan. Kaya kung galing ang ato ang taga Security and Exchange Commission ni gamit sa iyahang gahom sa pagpasabot sa mga shareholders kay nakatatak man ni sila mga igsuon dinha sa ilaha karon nga mga dokumento nga ilahang gipasa sa Security and Exchange Commission agig paghatag og seguridad, no, nga dili gyud magka watak-watak, magkabulag-bulag o magkasungi mga igsuon ang mga dunay katungod o dunay iyahang kaugalingong pahat. Sa kung naging ninyo mga shareholder, stockholder, kay ilaha mo guning katungod unta sa Security and Exchange Commission. Kaduha na ko nakita ang ilahang negosyo transport business, transport industry. Unya ang transport industry dawat na siya mga igsuon og supervision gikan sa Land Transportation Office pag-abot sa rehistro o guban pa mga papilis dokumento niya. Lahi pod ang taga LTFRB, Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Pero wala na matrabaho, wala na siya mapahiluna mo ni siya nahimong linugdangan. Now karon kagabi dunay nangutana nganong kinahanglan pagyukunon akong ikasuko mga igsoon nga pagyukunon akong butangan og emotion nga ako ang mga mensahe kagabi naamanggoy na dihado, naamanggoy na butang sa alanganin. Sa kung nagingon yung mga igsoon nga ni adtong 83 pa ang pangidaron ni Olivia Yanson, gisugdan manggod unta ni nila og extrajudicial settlement, meaning napahiluna na ning daan mga igsoon. So sa atong klarong pagkaistorya, kanang panahon sa 2015 sa dihang nipanaw si Ricardo Yanson Sr., diha manggod nila na sabot nga kinahanglan gyud nga ilahang hatagag katumanan ng pangandoy ni Ricardo Yanson isip mo'y patriarch. Og unya mga igsuon, konporme man pod si OVY. Og unya mga igsuon, ilahang nahinumduman ang mga pabilin-bilin nga mga statement. Lakip na tong statement mga igsoon nga gibuhian ni Ricardo nga nanghinayang siya na siya nakitaan sa unahan 5 years from there, 10 years from there. Dayong ninyo pag-istorya, unsa naman unya mo. Apan wala gyud modulot sa ilahang alimpatakan ng pulong nga nagkanayon nga ila untang dawaton sa tumang pagpaubos sa patas nga pagdawat kay ilahang mangyong gidesisyonan. Una sa tanan nga ilahang himo mauman ang pag-surrender sa ilang tagsa-tagsa kakatungod. Waiver of rights. Ilahang gi-surrender. Sa pag-surrender sa waiver of rights, ang inahan ni surrender sa ihang waiver of rights, paingon sa ilang unom ka anak, kaya mo may gisabutan nga ang maisip nga principle of succession para sa pagpuli nga ang Yanson Group of Bus Companies or mga negosyo dili ipadalagan og laing tao kundi ang mga kalakip ra gyud sa banay kana ra yung mga naa gyud sa ilahang pamilya. So tinuod man mga igsoon, mauna unta toy gitagaag katumanan sa ilaha karon nga plano, no, kanang succession planning. Ang problema kay pag-abot niya na mga igsoon, medyo igo na lang sa plano kay wa naman gituman pag-abot sa higayon nga diha nay demand nga nagkinahanglan mga igsoon og salabutan. So ang salabutan na hitabo nga 2015 ni latas og 2018 dito giuna pag-file ang nullification, ang pawalang bisa sa ilaha karon nga settlement. Pero diri sa ko mag-istorya niyo before ko mo proceed atong inyong gipangutanan nako ngano man kung dunay emosyon nga gigpakauban akong wa mo koy parte o koy labot. Ingon ani manggod mga igsoon nga ako nakit-an nga sitwasyon ba.
kani manggong pagsulod og settlement nga samaan ni dili man gud pugsanay, dili siya pinugsanay. Kusa mong nidala sa inyong kaugalingon sa pagdawat sa kamatuoran nga inyo gyud na siyang hangpon. Og unya namirma mo tanan, walay pressure, walay kapit kabubuton na mirma, ni waive mo sa inyong right, ni waive pod ang inyong kauban sa right, so kamo tanan magsama nga inyong gi-waive. Ang inahan ni waive, ang mga anak ni waive. Pero matingala na lang kapag abot ini mga panahon na karon, dunay mga question sa integridad. Nga naman nga wala man mabarugi nila ni Janet Dumangkas o ni Leo Ray ang ilaha karon nga baruganan nga ni perma sila nga maayo man ang kabubuton sa diha nga nagsabot sila nga sila na lang unom ang magbahin gumikan kay gisurrender nila ilang mga katungod dito sa ilahang inahan nga si OVY nga maunay magunit mintas tantong buhi pa sa kantidad o sa mga real property estate mga igsuon o sa mga investment. Now, ato rangi shortcut ni nga may na itong pagkasabot pero suma total ni sangko nga ni file o complaint to newly file sa ilang extrajudicial settlement nga irang gihuralan, ilang gipirmahan o mga igsuon ilalom sa usa ka notary public nga abogado. Ug unya mga igsuon wala pa mahimutang gitiwasan pagka 2019 ni file na pod mga igsuon og amendment of complaint. So, ni abot ang pandemic 2021 pag 22 mga igsuon hangtod niabot ang 23 wala tumana ang giingon nga maoy lagda sa korte nga kinahanglang i-comply sa mga petitioner OVY, Leo Ray o Janet. Ilahang gibaliwala uban sa ilang abogado o niya mga igsuon kay wala may pag-comply nihimo na lang sila og ilahapon nga pamaagi nga dunggon ang una og dili na ang ikaduhang amendment. So 2018 nga kaso pero nilatay na siya mga igsuon og unom ka tuig hangtod sa karon 2024. Muna siya nahimo nga agig paghatag og husay. Dirita sa parte. Karon nahimo ng 90 anyos si Olivia. Sa iyahang pagkainahan, 90 anyos, dili na siya ingon kalig-on sa 83 pa siya. Dili na ingon siya ka-dependent mga igsuon sa dili na siya independent mga igsuon. Dependent na siya sa mga muagak niya o syempre mga igsuon doon ay mga kakulangon, no? Doon limitations. Karon mga igsuon kay ato ang nabantayan nga medyo murag para nako exploited kaayo si Olivia. Exploited kaayo ang mga anak, mga igsuon, labi na gyud tungto sa Amerika, si Roy Emily, si Lina ug si Ricky. Unya ang duha, moy nakita nako nga nagpahimulos og maayo si Janet Dumangkas ug ingon man si Leo Ray. Na moingon pagistorya nga ang ilahang inan moy ilahang gigamit nga taming or gigamit nila nga front, pero ang point nato mga igsuon, wala ba day makita sa korte nga si Olivia medyo alanganin na gyud or medyo dili na gyud kakumpiyansaan, dili na gyud kasaligan kung moingon ta pagistorya nga doon na pay taas nga kinabuhi nga mulahutay labi na gyud sa sitwasyon nga ang iyahang posisyon mao ng pagpangiha sa iyahang upat ka anak. O kaya mga igsoon, nagatong masabot, dili kay siya lang, kay niapil man og kihapod si Janet Dumangkas ug ingon man si Leo Ray. So suma total mga igsoon, ang ilahang maluso nga pagbuhat ni ini, questionable sa rason nga nakita nato ang ilahang pagpahimulos gumikan kay ni take advantage sila sa mga sitwasyon nga nianing mga panahona ilahang gifailan mga igsuon og kaso. Number 1, gikihaan mga igsuon og qualified theft. Gikihaan og carnapping, trespassing mga igsuon. So gikihaan mga igsuon violation of Public Service Act. Napay perjury. Ngano mang nahitabo mga igsuon nga gikihaan og mga criminal cases kay syempre dunay abogado siguro nakatambag nga file ninyo criminal cases para nga mapakanaugan og warrant of arrest. So panahon nga manaog ng warrant of arrest, manglarga na sila kay mapriso man gyud na sila. Pero ang ako na nabantayan mga igsuon nga wala gyud bisag gamayng emotional setbacks, wala gyud mga pagmahay, walay kabalaka, bisan gani si OBY isip inahan, murag wala gyud siya bisag gamay nga gibati nga kana bang mabalaka siya, kana bang anxious or anxiety, wala gyud na siya mobati ana.
Daw ako nabantayan nga siya pagani mo'y ganahan kauban ni Janet og ni Leore nga ilahang lutuson ang ilahang membros pamilya labi na gyud ang upat gumikan kay sa ako nabantayan gusto nilang sigon sa ilahang interes sila'y makapabor. So ako nang ipasabot ninyo mga igsoon ngayon ani ang sitwasyon karon. Nabalik ko sa punto. Ang issue is may tungod sa ilang gikasabutan 2015 nga mo execute silang extrajudicial settlement. Bahino nila ang unom, ihatag nila silang ginikanan, ni-waive sila silang rights. Nidawat si Olivia mga igsoon, ni-waive po siya siyang rights para siyang unom kana. Kaya mo man ilang plano nga panundon sa ilahang pamilya. Sa ilang extrajudicial settlement, walay appeal ang mga laing tao. Bisan gani ang ilahang mga tapik, si Susan nga asawa ni Roy, walay appeal. Dayon, walay appeal mga igsuon ang apelyido Lopez, walay appeal mga igsuon ang asawa ni Ricky, walay appeal mga igsuon. So, laktod pagka-istorya, matingala na lang kayo ni panahuna nga naa na may na-appeal nga tagagawas ang kapikas ni Janet Dumangkas nga si Charles Dumangkas. Nganong nakaangkas man ni mga igsuon nga duna naman sila arrangement daan sa ilahang giingon nga succession planning, wala man labot ang mga tapot nila. Ang mga tapik walay labot pero karon nga nung na-appeal naman so mga igsuon questionably na kaysa ilahang gitawag og family corporation sila ra man gyud nga mga ginikanan Ricardo Yanson Sr., Olivia Villaflores Yanson og ang unom ka man nagsuon kay nawala naman si Anhing Ulrich. So ang ako ang gipasabot nga angayan unta nga ang ato ang korte maminaw usa. Maminaw usa nga tong korte. Unsa may inyuhang giawayan? Kaya ingon ani mong gudunta mga igsoon kabantay mo, pag dunay mga kaso moabot sa korte, tan-awon sa huwis, unya makita sa huwis mga igsuon nga dunay kulang iya gani ipabalik sa barangay. Unsa may rason nga na ipabalik sa barangay, gumikan kay nagkinahanglan silang ilahang hatagan og agianan nga kung pwede pa magkauli magkasitol amicable settlement hatagan nila kahigayunan nga duna pay oportunidad nga pwedeng makabot samtang dili pa mo abot sa korte. Another one, wa ba mo kabantay sa korte mga igsuon nga ang uban gani ipaagi ganig pleb kanang People's Legal Assistance Board mga igsuon kay para ang tumong og tuyo ana ni mga igsuon nga sa dili pagyod dunggon ang pinaka-aktual gyud nga kasuhanay na ay lain pod nga higayon nga mabutang plastar sila sa kanang mga for amicable settlement. Kadili na mo sangko kay sa aton nang giingon exhausting all available legal remedies ang korte mismo maoy mo decide nga iyahang ipaagi sa dito pagkaunsilan sa mga councilors labi na gyung na katong mga membro sa pleb mga igsuon katong mga People's Legal Assistance. Sa akong giklaro mga igsuon nga kini mao ni mga makita natong panig-ingnan. Ngani ang uban og inyuhang tan-awon napagani higayon sa pagkakaron naa na po'y participation gani sigon sa bag-ong memorandum sa Supreme Court nga naay lain nga entity, naay lain nga mo partisipar sa gikinahanglan nga proseso parehoan ng mga dunay mga complaint kon dili madala tanan sa barangay gumikan kay walay kabangkaagan sa pamalaod ang taga-barangay dili abogado ang barangay kapitan walay mga swito sa legal nga mga membro sa kagawad nga naa sa usa ka barangay so usa sa mga memorandum maghimo sa korte sa pagkakaron mao nga hatagag aktibong participation ang ato karong mga kaning sa ato ang libre nga abogado mga igsuon dinha sa ato ang Hall of Justice no. So, Public Attorney's Office. Manay maminaw mga igsuon kay para nga sila mo'y maminaw og muhatag og mga alternative, mga optional kanang settlement para sa mga magkasuhay. Mo na karon. Sa ako na yung tulo na tong gi-mention nako. Pero kaning diri karon matingala ko kun ngano man nga ang ato mismong korte, wala man mo tambag nga pwede ba giagi sa mo nato dito sa Security and Exchange Commission or SEC para nga dunggon sa nang inyuhang kahimtang kay sila may labaw na sayod sa corporation law. Pero murag wala ko nakadungog mga igsuon nga dunay recommendation ang ato ang korte din hindapita kay sa ako ang panuki-duki through research wala ko nakabantay nga dunay korte o
mga abogado nga niyong pag-istorya ato sa nang iagi dito or mga igsoon kaya nakasalalay ani labi na gyud kay public transport. Ang LTFRB wala po gani mo patawag para dunay matawag natong intervention gikan sa atong kagamahanan. Wala sila ingon nga ilahang ipaparang situlon ni nila mga igsoon kay kabalo sila nga og maapektuhan man gani ang mga investor, ang mga shareholders, stockholders mga igsoon, apektado gyud ang transport industry nga ilahang gipanagiya. Now, agig pagpasabot, mao ni ako ang natingad-an. Nganong dili man ko ma-emotional. Gumikan kay dunay mga irregularities nga nakita nako mga igsoon. Nga medyo murag nagpakahilom ra ang korte, nagpakahilom ra ang huwis, nagpakahilom ra nga tong judicial system. Nagpakahilom ra nga wala gani kay matawag nga mga igsoon og due diligence. Sa korte, pag dunay usa ka tawo nga walay abogado, ang judge pwedeng manawag og abogado para parepresentaan ang usa ka pauper litigant. Kanang pobre ba nga dili makakuha og abogado, maadto siya didto kay para siya mo representar pero di man siya kay wala man siya background sa pangabogasiya. So, ang buhaton sa huwis mangita siya kinsay makabarog tungod og galang ang tawhana kay posible manggod nga mayatakan ang iyang katungod. So, munang mukuha og ang mukuha or musangpit ang usa ka huwis o abogado nga may mutabang may dili makaangal ang abogado gumikan kay under oath sila in the promotion of justice. So agi na ko pagpasabot kinahanglang masabtan ni nato kay at least naidukar mo sa kahanginan nganing ko pagistorya nga angayan gyud nga hatagan gyud og dakong katungod sa huwis ang iyahang disposisyon kay hinumdumi tawo baya siya nga muhukom mga igsoon dili baya siya perfect. Tao lang siya mga igsoon. So, tumika na mga igsoon, iyahag yung subayon ang mga gikinahanglang proseso sa balaod kay mo man gitawag na tong due process of law. Og tungod na mga igsoon, natingala ko kay ining mga panahon na karon niabot sa punto nga nagkinihaay, gikihaan ni OVY, ni Leo Ray, og ni Janet Lumangkas ang ilang mga igsuon nga sila mismo kung nanggiklaro, si Roy, si Emily, si Selena, ug si Ricky. Baliwala ra nila nga mo file og kaso kay gidungog ra mapud sa korte ang criminal cases. Wala tagaig dakong pagtagad sa mga huwis sa korte nato sa Pilipinas nga dunay nagunang kaso ang civil case. May muna lang ko pag-istorya mga igsuon. Ang kining kaso nila mga igsuon sa corporate dispute nila or nagbase din sa matawag natog ilahang gi-execute mga igsuon isip sila mooy nagunit sa Yanson Family Corporation nga gisangat nila ilang application ug doon na sila representasyon ng seguridad ilalom sa Securities and Exchange Commission. Nakasulti ko ani kay nganong hangtod karon mga igsoon medyo nakita nako nga daghan ang nadihado. Okay, baliko na ko. Asa de ibutang ang qualified theft? Asa ibutang ang perjury? Asa ibutang ang falsification of documents? Asa ibutang ang uban pang kaso, violation of Public Service Act, trespassing, carnapping, kundili madesisyonan sa korte og unsa mangyoy maisip nga ligdong nga balaod sa corporation law. Unsa kaligdong ang balaod sa corporation code? Unsa kaligdong? Og dunay shares of stock, pilay shares of stock, pilay ilang entitlement, pilay ilahang katungod sa ilahang mga share. Kung ma-resolve na, moingon na gani ang korte nga dunay katungod ang mga anak gumikan kay ang mga ebidensya nag-ingon nga ilan na nang gisabutan sa buhi pa si Ricardo Yanson Sr. kauban si Olivia nga ilang ipapasunod sa ilang mga anak ug walay tagagawas nga pwedeng makaapil sa ilang family corporation ug mo na gamiton nga igsuon nga baruganan sa hukom sa atong huwis sa ihang dispositive. Unya moingon po ang huwis pagistorya nga niya naman ning mga ebidensya sa mga propiedad nila sa yuta, sa kwarta, sa mga investment, ingon man sa 15 ka mga kompanya ilalom sa Balyacar Transit Incorporated sa mga kada-kada ngalan. Ang normal nga reaksyon, definitely, moingon yun pa unta pag-istorya nga, na ay
insaktong hinanaling tubag sa desisyon nga gipangita sa kadaghanan nga ang ilahang buhaton mga igsoon mautong pagpatalinghog, pagpaminaw. Nga ang ebidensya mo'y musulti, ang dokumento mo'y mupamatuod. Nga sila maoy tag-iya sa Yanson Realty Development Corporation, sila ay tag-iya sa RB Yanson Resources Philippines, Countryside Food Resources Corporation, Ceres Transport, Ceres Liner, Yanson Realty, o ingon man sa Bachelor's Express, sa Rural Transit, mga igsuon, sa Gold, sa gitog natog, katong gimension ako, mga igsuon nga Southern Star, Gold Star Bus, mga igsuon guban pa nga mga kompanya ilalom niya, katong mga Lilian kaniadto, katong mga Fortune, katong mga Mary May, mga igsuon, katong mga napalit nila nga mga sakyanan nga mga korporasyon, apil naman to, ilalom naman to sa Balyacan Transit, kaya napalit naman to nila. Nya, langkob naman to sa Yanson Group of Bus Companies. Now, baliko na ako, ngano mangyug kunong wala pa mangyug kuno desisyon ni sa korte. Nganong wala man, ngano man nga ini mga panahona, usad dagway mo nako nga mangutana, ngano man nga maumay pinaka-importante ang hukom sa korte kon kinsa manggyoy tag-iya o kinsa mangyod ang dunay katungod, pila man ang share sa matag usa. Kay og ma-justify ang ilahang individual share sa tagsa-tagsa nila, moingon ta pag-istorya, uno man ka man nagsuon, og ang ilahang share equal and proportionate. No? So, sa laktod pagka-istorya maigsoon, patas silang share, na wala na daguhan dagayng angayan panglalisan. Kaya naan naman din na. So, murul ang korte, mo paggawas og desisyon ang huwis, nga dumuni ilahang individual share, sumuni ilahang individual nga katungod og ang ilahang dalawaton. So, pag-ingon nga sila man maoy mga tag-iya, now, tanaw na to, kung tinuod nga nalangkob ang Y4 against Y2, kay unom raman ni, kung naglangkob ang Y4, meaning sila, ni surrender sila sa ilaha karon nga mga shares of stock sa ilang common bond, sa pool fund para sa maong kompanya, so di modo entitled sila sa ilaha karon nga katungod, isip majority shareholder. Og ang Y2, kay duha raman ka sa unom, mga igsuon, so sa laktod pagka-istorya, 1/6 plus 1/6 mga igsuon, mauro po ito ilahang share, minority yun na sila. O ilang ipaapil ang ilahang inahan, so be it, mauna karoy desisyon nga kinahanglan nga mo hatag og disposisyon ang korte, nga moingon nga, mauni inyuhang mga share, pero kay naa pa may share si Olivia, og moingon sa pag-istorya nga iyang ihatag pagbalik nitong Olivia ang katunga, gumikan kay naay petition si Olivia, nandi na ay pamaagi nga mo ligid ang hustisya, kay naa pa man ay appeal, naa pa man ay mga MR, motion for reconsideration, naa pa man ay finality, moabot pa man nag Korte Suprema. Sa karon kamoy ako pangutanon nga naminaw karon, insakto ba na nga sa pangidaron karon ni OVY nga 90 anyo siya, ang probability is too small. Pwede na siyang mupanaw anytime gikan karon. Inig mahitabo na gani na mga igsuon, inutil ang atong korte kay wala siya makahatag og desisyon, magpaabot siya. Alang-alang mo decide siya in favor of Olivia og mamatay na si Olivia, didili. So, unsa man yung paabuton niya, kay gamay na lang ang panahon na hibili ni Olivia, bayag moabot nagkagatos o sobras gatos. So, dili na to i-compromise ang desisyon, ang sitwasyon, o ang katungod sa mga anak nga maoy sumulunod, maoy manununod. Ang ngayon unta nga modelo ang atong korte, modelo ang ato ang mga huwis, modelo ang ato apod nga mga abogado pag-abot sa gitawag natong fair dispensation of justice. Modelo ang atong korte para sa patas nga pagpahat sa ilahang matag katungod. Modelo ang atong korte nga dili langay-langayon ang kaso. Kaingon ani mga igsuon sa
samtang nagkadugay, nagkanipis ang oportunidad nga makita nato nga masitol silag sayo kay medyo murag akong nabantayan gisakya naman hinuon ni sa mga kurap nga naa karon naglingkod dinha sa sistema sa atong kagamanan. Kay og ato magong subayon ang batakang balaod nagkanayon each and every part, no? Plaintiff or respondent, doon na siya katungod to file for speedy trial. Doon na siya katungod nga mapapaspasan niya ang proceeding, ang pag-atubangay diha sa korte. Pero, dili mo matingala, o ngano man nga wala gyud mo gunok ang korte, wala gyud mo gunok ang ato ang mga huwis nga mo'y nagunit sa mga kaso. Wala mo matingala, nganong nahitabo raman po ni Diaz Bacolod City. Nganong unsa ka-influensya si Olivia, ingon pod ka-influensya kaniadto si Ricardo Yanson Sr., ang upat wala naman diri Roy, Selena, Emily, og Ricky. So, dili na sila matawag natong influential. So, sa laktod pagka-istorya, dili patas, dili balanse, na ay pabor. Ang pangutana karon, tugutan ba dahi nato sa demokratikanhong nasod nga Pilipinas nga naay paboran ang hustisya? Malalis ba nato ang kamatuoran nga dunay gipaboran? Malalis ba nato ang kamatuoran nga dunay nakapabor? Malalis ba nato nga ang gagunit karon mao gyud nakapabor kung si Leory ang nagmanage then si Janet maoy kauban niya so sila mo'y nakapabor katong wala diri mo'y alaot. Ang pangutana nako mga igsoon, dili ba injustice? Dili ba injustice sa parte sa upat nga gifailan og kaso criminal case para mapakanaugan og warrant of arrest sa kasong karnaping og trespassing, pero og imong sabton og subayon gyud ang balaod, klaro man gyud sila nga majority shareholders kay og langkubon 61.17% man. Muna ako karong hagit sa mga nanag-eskwela og abogasiya, sa mga abogado, sa mga fiskal, mga igsuon, sa mga huwis, og sa atong korte, pwede ba tang modula og patas? Pwede ba tang muhimo og lakang nga dili mahimong prejudicial ang ato ang desisyon? Kay para nako mga igsuon, dako kay siyang sampalong sa atong korte nga dili gyud matabangan ang atong korte sa pagsulbad sa mga kaso nga tagaan na gud ako tamog example. Issue man nga nagkarnaping. Ang karnaping mga sakyanan man ito nagpanagiya sakyanan. Ang kumpanya, now, resolbahon ang kaso sa korporasyon, sa kumpanya. Kinsa may mga stockholder, pilay gidakon sa stockholder, og majority, corporation code na. Kay naaman sa Section 7, Rule 111, sa 2000 rules, mga igsuon, dili po dagway nato malalis ng giingon nga ang Article 36 prejudicial questions gyud na nga desisyonan gyud una ang kahimtang sa stockholder, ang kahimtang sa korporasyon, ang kahimtang sa kompanya, desisyonan gyud daan kay para nga maklaro nga walay katungod si Olivia nga mo file og karnaping. Walay katungod si Leo Ray og si Janet Dumangkas nga mo file og trespassing. Nga naman mga igsoon, kay puro man sila tag-iya. Unya, ang majority, mao may usa sa patakaran, nga mao'y masunod, dili man ang minority. Kung ni wave na, gibuhian na, ni relinquish na, ang katungod, mga igsuon ni Olivia, iyan ang gibuhian. Nandi tuan na siyang mga anak. Na unsa pa magkunoy katarungan, nga muhimo taglaing balaod nga pwede kang musulod muguwa nangita kag muta. Nangita kag hugaw. Human na. Nipirma ka. In your most sound judgment at the age where you are eligible to sign to an agreement. A covenant, mga igsuon. Himuon na tong sagrado na. Unya, karon mayong ka nga musulod gawas sa kasi istorya. Unya, makita na to nga ang korte karon nilaban sa mga ni Adre karon, nilaban ni Leo Ray, nilaban ni Janet, nilaban ni Olivia. Ingon ana ba day nga to ang kultura sa
judicial system na to, the culture of our judicial system in the Philippines. Inguna na din na laban-laban. Inguna na din na bawi-bawi. So ang issue is laban-bawi. Usbon ako, ang issue is laban-bawi. Wala na'y katungod. Munang og naminaw man ning mga abogado ron, naminaw man mong mga katawhan karon bisag dili mo abogado, kabalo pod mo kun say moralidad. Sa gitawag nato, inahan man dagoy ka. Tagaig patas nga pagtagad imo mga anak kun ni wave ka kay para sa inyong mga anak. So, sa laktod pagka-istorya, og nabutang ka sa alanganin na dihado ka, gumikan kay wala kay imuha, kana po di ang naara po ninyo ng inyuhang dagkong kwarta sa magtiayon, wa po na ilabtis yung mga anak. Kana po di nga kanang mga napundar ninyo nga mga kayutaan o tanan nga mga investment ninyo sa inyuha karon nga mga gibutangan o another shares of stock kay para sa inyuhang pangnegosyo gawa sa inyuhang Yanson Group of Bus Companies. Taan namin niya, ang imong pangidaron is already 90 years old. Niya, ang atong mga korte, ang atong huwis, dili makahukom anang mga partiha. Balikon ako, kamo mismo mo'y maminaw. Kamo mo'y mo agree o mo disagree. Kinahanglang desisyonan gyud na sa ato ang korte. Kinahanglang maminaw gyud ang atong mga huwis. Bahala nagmoingunta nga ang huwis gi-appoint og politiko para mabutang das pwesto, sagdahin na lang na sa proseso raman na. Pero nga kung naibal-an, doon naman gud na decision, doon naman gud na body, doon naman gud na komisyon nga gi-assign din ha kanang Judicial and Bar Council. Gipapilian man na, pag human na nagpili, usa na siya gibutang diha gumikan kay ang gitan-aw sa membro sa Judicial and Bar Council is the sound opportunity to a sound man in principle nga dili siya mo abusar sa iyaha karon nga katungdanan. Okay na nangutan na din ni unsa may sala day ana pastor kun bot sabton unsa kunoy sala ana mga igsuon ang sala ana ug ako'y pasultion hilabihan rang pag abuso grabe rang pagpang-abuso sa huwis dito sa mga na nagkiha og atong kontradepensa. In English na to, grave abuse of discretion. Dili gumikan kay huwis siya na'y magbuot. Na ay pinulungan nga nag-ingon, absolute power corrupts absolutely. So nahimo na hinoong corrupt ang atuan na inoong sistema sa ato ang justice system, sa ato ang hudikatura mga igsuon. Naingon ana na wala man na, di man na pwede kay kanang babae nga gitabunan ng mata nagdalag timbangan mga igsuon, ang sabot ana nga kana siya usa ka figure nga nagmatuod nga wala siya nakikita, parang dili siya bias. Nga ang iyahang paghatag og hukom mga igsuon, usa ka hukom nga dili mga igsuon pagpasakit, dili pagpenalize mga igsuon. No, dili pag ingon ta pag-istorya nga pagkundina, dili. Kundili para koreksyon. Muna ka na mga gibutang bilangguan, dili na sila condemnation. Ang tuyo ana, correctional facilities. Wala mo matingala ganun bayi na. Wala mo matingala ganun taas nagsinina. Ano? Ayaw pog butang iguna-una nga kanina nag-text na ko ron, nagbutang guna-una nga ataas na iyang sinina kay manimaho. Okay, dawato na ko ng giingon nga there is this corresponding weakness. Na ay weakness. Pero, mga igsuon, that is only a symbol of purity. A symbol of fair trial. Patas ang pagpaminaw. Patas. The law hears before it condemns, but this time, dili na condemnation. So, balikon ako mga igsuon, kaning nagpabilin karon nga walay paghukom sa korte dinha sa Bacolod nga murag magtanaw ko, bias ra kayo nga ang gipalabi kinirang naa diri sa Pilipinas si Leo Ray, si Janet og si Olivia, dili na siya patas. Mangita tagpatas igsuon. Kung mangita gani tagpatas, atong paminawon tong tagapikas, nganong gikihaan sila trespassing? Nga apil man sila sa tag-iya.
Nganong nahitabo nga dunay trespassing kung galing sila ay majority stockholder. Kung ang duha, mga igsuon, 1/6 ra matag usa. Unya sila pod nga upa, tag 1/6 sila. Ha? So, klaruhon ako mga igsuon, 4/6 o 2/6 sa labaw. Sa 2/6 o sa 4/6, mga igsuon. Duha sa unom kabahin, katong usa upat sa unom kabahin. Di sila untay majority. Wala ko nang himasok ha sa inyohang kaso diya. Wala ko nang himasok, judge. Ang ako ra natingalar ako, gumikan kay, I am also a citizen of the Republic of the Philippines. And I am also entitled to hear, to listen, and to understand, and to learn, and to earn knowledge. This is wisdom. Mga huwis, these are wisdom. Mga igsuon, ako nang gisulti kabalo ko, bisag gamay ran dumagete para sa uban, pero daghan man tag mga RTC dini, daghan man tag mga buutan nga huwis. Ang mga huwis nato dire, makadungog sila, dayong makapasabot sila, pwede naman sila mag-istorya-istorya nga mga kauban nga mga huwis. Sa Bohol, dunay mga huwis, ubay-ubay po ng ilang mga huwis, ubay-ubay po ng ilahang regional trial courts o mga municipal trial courts in cities, mga igsuon. Sa Sikihor, naapoy daghan. Daghang huwis po din ha. Dinis mga dakbayan, mga igsuon, naay mga RTC karon, Bayawan City, Gihulgan City, mga igsuon, sa klarong pagkaistorya, Bai City, wala mautso ang mga city sa tanang lugar sa Pilipinas. Kada lugar gibutangan nag-judges, mga igsuon, og mga municipal trial court na huwis, og mga municipal trial court in cities na mga huwis. Sa atong hulob justice na ata dihay municipal trial court in cities sa Ilawom, naapo din na ang atuang RTC Regional Trial Court. Sa laktod pagkaistorya, ang mga pipila ka abogado nga naminaw karon, ang pipila ka huwis nga naminaw karon, makasabot po na sila sa akong gisulti. Kay kini man kung gitawag og prejudicial, mga igsoon, kana bang makadaot, gumikan kay nadaot gyud, kay napasakaan og kaso kay wala giresolbar ang unang petisyon. Wala giresolbar sa Security and Exchange Commission ang maong kahimtang asa naman ang pagka-security. Asa naman ang meaning sa SEC, Security and Exchange Commission? Unsay gikinahanglan anang pulong nga exchange, mga igsoon? It is a never-ending flow of business transaction entered by every corporation. Ang independente ang gawas nun nga pagpadalagan sa mga korporasyon sa pagsulod sa mga negosyo, naa din na ang mensahe sa seguridad nga ilalom sa Security and Exchange Commission. Naa din na ang mga papers nga ilang gipang-file na mga annual report human sa registration, mga igsuon, unya kanitanan, mga igsuon, gipadalagan ni sa atong kagamhanan to see to it nga ang atong economic flow, ang ato ang dalagan sa atong ekonomiya, doon natay projected stability. Unya, kanang stability din ha is by and by, protection to the corporation, to the investors, kay para pod mga igsuon, sufisyente ang ato ang collection sa Bureau of Internal Revenue. Dunay mga additional nga mga collections, parihoan ng value added tax, mga ad valorem. Dunay daghan, kanang mga gitog lang mga cent taxes, whatever they may call it. Kana siya tanan, mga igsuon, is well regulated na sa atong kagamanan. Manang mangutana ko ngano man nga dili man makadesisyon ang korte sa Bacolod in favor of that extrajudicial settlement. Ngano man kay naa man na sa corporation code. Ang ako lang punto, mga igsuon, nga nung nangutana ko dinis kang ilan, kay daghan ang wala masayod, pero daghan ang namalit karon. Uso na kay ng Bitcoin, uso na kay ng mga investment, mga igsuon. Sa laktod pagkaistorya, daghan na kayo ang nisulod ana, bisan mga ordinaryo, gagmay, mga igsuon, bisan ko sa kagamay, pero ni-appeal kay para na lang doon na sila experience sa negosyo. But can they be guided properly?
Unsa may other branch na ay Department of Trade and Industry. Unsay mga quasi-judicial bodies nga naa mga igsuon, halos tanan nga mga ahensyas kagamhanan nato na ay mga quasi-judicial bodies nga mo ay maminaw sa mga complaint o muhatag og ariglo. Na ay mga katungod ang matag usa, pero ang pinaka-problema sa dihang magkrisis ang atong nasod sa Pilipinas kay dili makadesisyon og tinarong ang atong mga huwes sa korte. Unsa pa may desisyon nato niyang mahitabo? Manay akong panawagan sa itong mga kaigsuunan. Wala ko naghagit ninyo, wala ko nagkarga ninyo para mo rebuild mo sa itong kagamanan. Mangutana lang ta. Nganong dili man makahimo og tarong hinanali nga desisyon ang mga korte samtang dunay dakong budget sa kagamanan nga gikuha gikan sa tong buhis na pamanggan ni uban nga bayranan pa kay giutang pa nato sa domestic and foreign borrowing. Wala man nagkulang ang budgeting nato. General Appropriation Act, ato ang annual budget sa kinatibuk-an natong nasod nga Pilipinon, respective branches mga igsoon, pero gikan na sa kwartas mga katawhan, gumikan kay dunay dagko kayong tax collection o revenue collection ng atong kagaman para nga mudalagan og maayo ang atong nasod. Maobitan na hinungdan karon nga sa diha nga nisulod ta pag kanang example nako International Criminal Court nisulod ta pero nigawas ra pod ta. Ambog pa kay Pilipinas every during United Nations nga usa sa mga original signatory sa League of Nations. Ug unya mga igsuon sa tanan nga mga pasundayag dinha sa ato dayong mga korte labi na das Bacolod, dili sila makabalong mo padalagan sa ato ang hudikatura, sa ato ang justice system nga patas. Mangutana rin yung kuha na maigsuon na, kay maragmarag ako magoy nagdatingala, nganong ang upat gikihaan ng larga, dili makabalik diri gumikan kay na Pildis Trevisia. They lose by default. So manamayin ko nga asa man ang Bacolod RTC Regional Trial Court. Kanang giingon ba nga kana manggong sitwasyon nga sama ani, which is prejudicial ha? Meaning to say makadaot mga igsuon. Kanang desisyon nga gikinahanglan anang primerong petisyon sa 2018. Kanang ningon pag-istorya nga kinahanglan desisyonan ang petition to nullify the extrajudicial partition. Wala man pod magkulang ang balaod nato na may balaod nato. Ang kulang raman kana raman ng lingkod diha nga dili gyud nato malikayan nga magduda tang naay mga kurap. Mga igsuon, this is worse than the cold red tape. Kaniadtos panahon ni hirap na siya gitawag og mga hoodlums in room. Na ako no'y mga mafia, notorious nga mga sindikato nga nakasuot pa mga igsuon og tuga. Ingon si Erap, hoodlums and room. Kaon, luuyas Erap na desisyonan sa hoodlum and rubes nga mga senador. Because they behave as a judge during impeachment. Ha? Renato Corona, may gani ka wala mapil sa Renato Lapid. Si Chief Justice Maria Lourdes Sarino. Kaya karon may ngunta nga maayo ang ato ang judicial system. Ni work out ang ato karon mga korte. Kani mo'y pangutanan nako ni work out di ay ni. Balikon nako ni work out dili ta mo pasulod sa ICC International Criminal Court kay mga taping istorya. Dili mi ganahan nga musulod ang ICC diri kay di mi ganahan nga dakpon ang amo ang kanhi presidente. Gumikan sa drug war. Gumikan kay naami korte dinhe nga kasaligan, korte nga buhi, alive, mga igsuon, functioning.
Asa man, kani alone mga igsuon in 6 years. Wala mangutana ko ninyo din ha, mga hiligaynon ko yung mga kauturan. Nga amo na ang inyo da nga judicial system dara sa may Occidental. Lalo-lalo na dara sa may RTC Bacolod City. Nga iba ang inyo yang RTC da. Nga iba ang inyuhang ethical standard sa inyo nga mga huwis da. Nga may pinalabi. This is selective judgment, mind you. May tag makasabot mo mga igsuon. That case must be decided first before mohimo unta og desisyon mahitungod sa mga criminal cases. Kaya nga mga igsuon, determinant ang maong desisyon para dunay husay nga kung pildi pero pangutan na mga igsuon, ang pinaka-importante unsa man gyud stockholder sila sa kompanya, magamay ba dako dili sa pwedeng makihaan anang pulong nga karnapin. Dili sila makihaan ng pulong nga trespassing. Nga bukanol na kayo, bulakbol or bugo na kayo ang mga huwis dara sang Occidental. Singganon ko na lang mga igsoon dara sa may Bacolod. Nga nga bugo gid. Bugo blahaw, bugo blahaw. Inabalang, ay nakaintindi, pero, mga igsoon ay pinulungan ng God, disod kayo pukawon ang taong nagmata. May patong klarong nagkatulog ug nahinano, kay gamay ra kay bikilad to, pagkuhit ni mo mata na to, pero nagmata na gani na, bisag ibo pa na ituwad na yung gigdaan, di pa na mumata mga igsoon na, lisod kayo, og ang magpadalagan sa atong judicial system, mga maro. Mga ikong sorry nyo mga igsoon ha, kung ako ning gisulti. Kay para nako, this is apparently injustice caused by our judicial system. Ang inhustisya diri wala sa mga taong na nagkabingkel. Wala sa balaod. Naa sa gibutang sa pwesto nga gitahasan nga maoy mo desisyon. Nga maoy mo pahiluna sa proseso mga igsoon sa ato ang hudikatura. But then, ang ako alang maigsoon, I don't underestimate, and as a matter of fact, I'm not underestimating those who are in legal profession. Ang ako lang pangutana, di ba gyud ni makoreksyonan? Dili ba gyud ni makurihian sa Korte Suprema? Dili ba gyud ni mapatawag? Dili ba gyud ni masanction? Dili ba gyud ni pwedeng ma-filean og administrative case mga igsuon? Grave abuse of discretion ang mga naka-assign nga mga huwes nga wala muhimo sa ilahang lakang and causes prejudicial mga igsuon that brings an impact to the negativity. Grabe ka negative ang mahitabo dire. Muna baliko na ako, kamong mga na nag-eskwela ro kabugasiya, kamo na nag-eskwela ron diha kolehiyo, tarong ba na nga klasis korte, nga kay criminal case, at total, kanang criminal case, mo magunay ato karong pamaagi sa ato ang penal code, nga kinahanglan gyud nga ipaagi sa nato, either ato na siyang pasakaan og sumbong, wagi nag-preliminary investigation. Mangutana ko ninyo, ngano lagi si Congressman Arnie Tebes nga wala pa gani mga igsoon, gasupot-supot na ng desisyon? Wala pa gani si Congressman Arnie Tebes, mga igsuon, maprobahi, pero karon ang condemnation perting grabiha. Wala mo nakabantay sa gitawag natog kana bang arbitrary or compulsory mga igsuon nga indictment. Kana ba pag yung sadan ka, Congressman Arnie, ikaw po'y kapapatay ni Ruel Digamo. Makabantayan na. Mga igsuon, in fairness ha, ang ako alang nagpasabot ra ko sa lamdag, mga igsuon, lamdag, no? So that you can fairly adjust to the sunshine, ha, mga igsoon, sa kahayag. Ako mo'y
gihilasan, ako mo'y hindi gigabaan. So again, balikon ako mga igsuon. In the interest of the riding public, we're calling the Supreme Court Administrator. Kindly look into this. Kindly find ways and means to look upon these judges that holds the case in their sala sa Regional Trial Court or sa MTC diya sa may Bacolod to dispense judgment so that dili mahimong prejudicial ang kahimtang karon nga mahimong guilty ang mga inosente. Giving the benefit of the doubt. Mga igsoon, the law or the context of law, gaingon pag-istorya, no one shall be found guilty beyond reasonable doubt. Wala gyud untay ni bisan usa dinha nga pwedeng isipon nga sad-an kung dili ma-establisar. Pariyuan niyo. Mga igsuon, lapses ni. Bikil ni sa atong judicial system. At manghinaot ko nga kani mga igsuon, masabtan sa yanong tao, sa mga taong gitawag nila mga professional, mga vocational, whatever, in all walks of life. Kaya ang point nato mga igsoon, unless otherwise this will be dispensed with proper judgment. Wala na untay mga kaso nga mga ingon-ani nga imo na lang madunggan nga nagpalami lang sila pangkaso kay ang ato ang korte mga igsoon buslot. Daghag bangag. So, mayong pag-istorya, daghan nato din sa Oriental, daghang mga maing huwis, I believe so. Daghang mga maayong lawyer dire, I believe so. But diya sa Occidental, I don't believe you. Labi na nang, anyway, I will call upon the name of each and every judges para pod nga makahibalon ning uban. Daghan mang taga Negros Oriental nga mga dagkog posisyon karos Korte Suprema. Daghan pod ang mga tuwa karon sa kauluhan nga mga professional nato practicing legal services sa ato ang Senado, sa ato ang Kamarabaha, sa atong House of Representatives. Bisan pa gani sa mga executive department, doon na po'y akong mahibalaan sila si Dr. Alcala, kaniadto mga igsuon, o uban pa, no? Ang sa education, si Leonor Briones. Daghan nga nakatrabaho gyud sa mga executive department nga they know how to run an office. Si Ma'am Montesa sa finance. Daghan kog nailhan mga igsuon. No? So si Ben Malayang. Daghan. Napay daghan ako'y kasul. Pero ang point ra nako ngano man nga kita mismo ingnon ta pag-istorya nga nang hilabot. Wala ta manghilabot. Ningon ako pag-istorya nga kita mismo, we are taught by a school who dedicate themselves to educate their alumna. Ilang mga students, ilang mga estudyante, ilang gi-educate. Cite for example, Seliman University, I should say, mga igsuon. Now, wala man ko moingon nga dili po na worth ang Negros Occidental, especially the capital Bacolod City. Pero ang ato mo na diskitahan karon ang Bacolod City, nga naman nga og sa side nila ni Leo Ray, nila ni Janet, nila ni OVY, dali raman lagi silang nakapadalagan sa kaso. Unsa man mas kusgan, mas influential ang ilang mga abogado kaysa mga abogado sa kauluhan. I believe influential man po dunta na sila si Philip Sigfrid Fortun, sila si Joaquin Narbasa, sila si Attorney Sison. Pero mga igsoon, lupig sila sa mga tuto. Lupig sila sa mga lawyer da sa Occidental, da sa may Negros Occidental, da sa may Bacolod. Sorry mga igsoon, tiwaso na to ni Ugma because I want to deal that, no?
ako gyud nang paladman ng ako panawagan nako mga igsuon sa mga korte nato Loko Pilipinas. Panawagan ako sa tanan nga mga tao diin kamo mao ang gobyerno. Panawagan ako sa tanan katawhan nga maedukar sa sistema sa atong pangagamhanan. Maedukar sa sistema sa atoa karong hudikatura, sa ato ang due process mga igsuon sa sistema sa atoa karon nga mga korte. Kay kung dili mga igsuon, kamo ra po'y mabutang sa langanin. Tapuson ako sa usa ka istorya sa usa nato kahigala nga bag-ong ni-retire diha sa Philippine National Police. Ningon siya pagidila ko nganlan ni ngalan. Ningon siya, I enter into government because I believe in the integrity of the government. But I decided to take my early retirement simply because now I know that the government is perfect, yet the people that are placed in the government are the very people that destroys the wisdom, that destroys the integrity of the government. Mo nang dili ko matingala ngano nga nakasulti siya kay naamay nakita nato sa pagkakaron. So sang mga huwisda sa Bacolod City, waay ba magic dara? Waay ba ginluto nga mga anomalya dara? Waay ba very influential power na nag-move sa inyo dara because of money? Kaya karon nagduda namin ninyo nga it's either gibayran mo pero wala mo ng warta or in the other way around, nang warta gyud mo sa mga yansod. Kaya sa inyong tanaw, it's the easy money to do. The power is in your hand. Absolute power corrupts absolutely. Mga igsoon, magdungog ta og mga adlaw sa pagpadayon nato sa issue. Daghan kay tag angayang hisgutan. Karon ako sang tubagon binagsa pero again balikon ako, I cannot move unless you ask me how will I respond. Mutingog ra ko basta mangutana mo og unsa poy ako ang mga idea ako i-share niyo. Enough to that opinion. I will not speak with opinion anymore. Again, I will not speak with opinion anymore. I will dispense my own personal decision. Ako na mismo mo gawas mo pagula sa ako ang mga hukom sa akong kaugalingon nga wa na ko ganahe gumikan kay garapalan or binastos na sa mga tao nga naglingkod karon sa atong kagamanan ang naapektuhan bagang duot sa katawhan. Mao kini ang programang Ang Kamatuoran. Kamatuoran, kamatuoran, bililhon og haong sa katilingban. Kamatuoran, atong ampingan, dili ta bulingan ang kamatuoran. Daghanang muday sa dagwayng matahon, sa batasan nga nindot ang sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghanang mutulisok sa atong kamatuoran. Kamatuoran, bililhon nga hiyas sa atong kaliwatan. Mahalunta atong ampingan, dili ta bulingan ang atong kadungganan. Daghanang muday sa gwapog matahon, sila kaibgan kay nindot man nga sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan,
daghanang musaway sa ilang kadungganan, kamatuuran, kamatuuran.